Hello guys! Welcome to my vlog. Today, ipapakita ko sa inyo kung paano nalinasan itong balida. Hindi ko alam kung paano yun anong tawag yun sa inyo pag ginaganito yung linasan eh. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ilinasan ito para matanggal siya sa kanyang puno at saka sa dahon. So, ganito lang yun. Madali lang. So, igaganyan nyo lang hanggang sa matanggal siya sa kanyang puno at saka sa dahon. Pagpatuloy lang hanggang sa kanya, hanggang sa matanggal siya at saka malinis na siya. Tapos, siya nga pala guys, si auntie. Magbuba yung beauty ng paa. Yung pinsang, yung auntie ko at saka yung papa ko. So, ganito lang yun. Ganito lang yung ginagawa nila. So, mula kahapon, ganito na yung ginagawa nila. So, almost patapos na. So, ganito lang yun hanggang sa matapos na. Sa gaya ng ginagawa ni auntie. Pag palagay mo, wala na siyang butil. So, kailangan mo siyang ag-ante. Iwas-was. Para matanggal na yung malinis siya. Para matanggal na siya sa kanyang puno. Siguradong wala nang natira. O, kailangan mo siyang ipagpag hanggang sa wala na talaga siyang natirang butil sa kanyang puno. Oo. Pantay. So, ito na yung sinasabi ko guys na dapat maganda talaga maganda talagang ganyanin yung inani na gamit yung kayog kaysa naman sa garab. Kasi pag sa garab guys, marami siyang dahon at saka marami siyang mahahaba yung ganito niya. Unlike sa kay auntie na, tingnan mo. Wala siyang dahon. At saka sana wag matanggal yung cutis ko. So, ganito lang yan guys. Like for example, like ganitong pagtapos ko nang gawin ito, tapos make sure lang na wala na siyang natirang butil. Mayroon pa. So yeah, patuloy pa ako magbublay. hanggang sa malinis siya guys. Hirapan ako sa kamo. Medyo nahihirapan ako maglinis dahil sa gusto. Ilang taon na hindi ko ito ginagawa. Diba te? Katungway pa ko kamana kayo. Nung hindi pa ako nakapag-asawa, so tinatry ako ni Papa dalhin sa bundok para gawin to. So kaya kahit pa paano, idea at alam ko na rin gumawa nito. And then soon, papakita ko din sa inyo kung paano magtanim ulit nito. Paano mag-arado. So, ganito na yun guys. So, pagtapos ka na, iwatan mo lang garing diba? So, pagkatapos nun guys, make sure, tingnan natin na wala na talaga siyang natira. Pag wala na siyang natira, so, papagpag natin. Papagpag hanggang sa siguradong wala na siyang natirang butil. At dahil sa meron pa siyang natirang butil, dadagdag natin din sa gagawin ni Papa. So, at least kahit paano, pinakita ko sa inyo. So, mas maganda talaga guys, pag gumawa kayo nito, mayroon din kayong maste, no? Para hindi ka basta nag-uhot. Nag-uhot. Meron ako rin. So, ganito lang yun guys. Hanggang sa, idugang ko pa? Hanggang sa malinis na siya. At tsaran! Nandiyan na yung mga butil. Malinis na siya. Like ganito. Tapos ganito lang yun siya. Tingnan mo, malinis na siya. Tapos, ayan. Pwede na siya. Linisin na mabuti. Kayong make sure na walang natirang dahon. At saka mga dahon ng damo. At saka dahon ng palay. So, like ganito na siya.
example, ganito na siya. So, isasalin mo na siya sa sako para sa susunod na may ma-harvest ka na naman dito, lalagyan mo naman dito, tapos make sure na malinis, lalagyan ulit sa sako para meron ka ng space na magagamit. At saka guys, pwede palang pag nalagay mo na siya sa sako, pwede mo na siyang ibibilad. Tapos, oo, at saka gawing bigas. Pero, syempre, di ba, pag binilad mo na to, di ba, dapat pahanginan mo na siya? Dati? Pahanginan mo muna. Ay, pahanginan nga pala muna. Ipahanginan mo sa, pag malakas yung hangin, igaganyan mo lang siya. So, kusa na siyang humihiwala yung mga ano galing upate? Mga ipa. Mga ipa niya. So, pinagaganyan mo na siya sa hangin, pag malakas yung hangin. So, hindi mo siya kailangan i-blower, tino. Dahil kusa na siyang humihiwala yung yung upa niya kaysa dito sa malinis na. So, dahil humiwalay na yung upa niya, pwede mo na siyang ibilad. Tapos, make sure pag okay na siya, pwede mo na siyang gawin mo na siyang ipagiling at ready na siyang maging bigas. So, pag mabango ito. So, pag pagka ipaggiling na namin to at saka naging bigas, ipapakita ko din sa inyo yung final na niya ganito final look, at saka papakita ko din pala sa inyo kung paano namin, di ba auntie, mani mo pakita tin, no? Tapos na pala siya. Ate, gusto talaga nilo dito. Di hahalin ha. Pag naging bigas na siya, mayroon din kaming tradisyon na kailangang manimo, ewan ko kung anong tawag sa inyo, basta manimo, yung magtipon-tipon kasama ng pamilya, tapos gamit itong bigas na hinarvest namin dito, kasi pag tinatawag namin sa tradisyon namin is manimo kapag bagong harvest. So, magtitipon-tipon yung pamilya, so we're planning na maggawa ng budol fight para sa panimo. So, okay, that's it guys. Dahil sa pinakita ko na sa inyo kung paano gawin, at least may mga idea na kayo kung paano gawin ito. Okay. A few minutes later. So, ito na guys. Tingnan mo si auntie. Una niyang ginawa is, ginlinas muna niya yung mga, yung palay na nakasama pa yung mga, niya, puno at saka dahon. So, yung nalinis na niya is ito na yon. So, maya-maya, kailangan na niya ilagay ito sa sako. Pero, syempre guys, ni-make sure muna niya na wala na siyang dahon at saka malinis na, para pag binilad mo na siya, wala na siyang disturbo. So, that's it. Tingnan niyo guys kung paano niya ginagawa. Wala na kayong makitang mga sako na nalinis na nila dahil syempre umuulan. Dinala na nila doon sa bahay. So, ito na, ginagawa ni Papa dahil magkasama silang dalawa. Si Papa gumagawa nito, tapos yung asawa niya, nag-aag-ag. Tapos yun, si Pioy, gumaganyan din. May sariling mundo siya dahil mag-isa lang siya doon. Oo, dahil mag-isa siya doon. Dito kasi masaya dahil, tingnan mo guys, tatlo sila. At ito na yung mga nilinis or na-harvest na nila. O yan, yung asawa ko andyan. Nagtatry pa rin mang-harvest ng tapos ito, naubos na nila. Mga 3 days nila naubos ito dahil sa maulan. Ang pangit ng panahon, kaya hindi din pwedeng ituloy-tuloy yung pag-harvest while umuulan dahil maiting dinsing. Gani mabuhi, te? Yep, magbuhi pala, mangugat. Maiting dinsing, tumubo yung mga ugat sa sa palay. So, ito guys, napapansin nyo na mayroon pang mga natitirang mayroon pang mga natitirang dito, palay na hindi na harvest. Tingnan mo hanggang doon pa, kasi iniwan nila ito kasi hilaw pa siya nung nagha-harvest sila. Iniwan nila kasi hilaw pa siya dahil nalilate siya kaysa sa iba dahil sa nasilungan sila nakasilong sila sa puno ng kawayan. So hindi siya naiinitan, kung kaya't naiwan sila. Hilaw pa sila nung nagha-harvest sila ng nung nakarang araw. So, ang gagawin namin dito, baka si Papa lang or baka ako na yung mag-uubos nito sa pagha-harvest dahil sayang din. Malay mo may mga isa karay na pa or isang gantang, isa pa paniga itong natira dahil medyo hanggang doon pa. Hanggang dito pa. So, sayang din. Kailangan din namin ubusin sa pagha-harvest. At saka soon, yung green doon, ipapa-harvest din namin. Maybe next Saturday, maha-harvest na rin siya. Makikita mga nasa 30 sacks din yung maha-harvest dyan sa green na yan. Guys, that's my stepmom, my dad, and my auntie. So, ang tagal-tagal na nito guys bago ko nagawa ulit. Parang
nakakatuwa din kahit pa paano. Dahil sa modernong panahon ngayon, nababalikan pa natin yung mga ganitong gawain. Dahil walang harvester, ito yung paraan kung paano linisin or anihin yung mabangong bigas na ang tawag namin dito. So, that's my uncle. And ito yung mga inaanak ko na sumama sa amin dito. And taran! Yung asawa ko, nagtatry na ano gan tawag ka dyan? Mangsala. Yung mga natirang palay, tinatry niyang anihin kasi dadagdag niya dito. Kasi sayang din. Okay, that's it for today guys. Ito lang, pinakita ko lang sa inyo kung paano ito ginawa. Para at least, diba, may idea din kayo kung paano ito gawin. Bye-bye!